At so ayan, hi guys, welcome back at channel natin at ito na nga po sa episode 230 para dito kay Kalbo. At ito na nga po yung revised, yung official version na o official na storyline nito ni Kalbo. At ayun, huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At yung sa nakaraan nga ay dito tayo natapos, yung sa pag-introduce na dito sa grupo na tininto, yung Elite Assassin Team. At ito nga, sabi nga rito ngayon ni Sonic na legit talaga bawat isang miyembro nito ng Elite Assassin Team na to, lahat sila malalakas at mahuhusay. At ito nga, sabi nga ni Sonic na di ba pinagbabawal nga sa kanila yung may pag-socialize sa isa't isa, pero ngayon sino pang mag-aakala na nagkaroon na sila ngayon ng alumni organization. At so now ang continuation niya is eto naman na. So dito salita na nga itong mga elite ninja na nga to o elite assassin team, at sabi nga nila dyan na simula nung mawasak nga yung kanilang ninja village ay nagbago na sila ng way of thinking, at ngayon ang ginawa nila, nag-gather silang lahat, nagsama-sama sila, at ngayon naghihintay sila, at habang naghihintay ay nagpe-prepare sila para sa isang plano. At yung plano na yon ay sa wakas dumating na nga rin yung panahon para i-execute yan, dahil yung that man na tinatawag finally nagising na nga raw siya. At dahil nga dyan itong buong mundo ay matuturn upside down na nga raw. At ito nga ngayon medyo nagulat ng bahagya itong si Sonic, sabi niya nga dyan yung that man. At ito nga ngayon ay pinakita na rito itong that man na tinatawag na to. At sabi nga rito itong that man, yan yung founder ng Ninja Village, at siya nga raw yung tinagurian na pinakamalakas na ninja sa buong history. So now, 15 years ago ay nagkaroon siya ng matinding pinsala dahil sa pakikipaglaban kay Blast. So yun, so naglaban silang dalawa ni Blast at natalo ni Blast itong founder ng Ninja Village. So yun nga, yung 15 years ago yung nakalipas, at simula noon ay nag-stay na o napunta na itong founder na to dun sa kanyang recovery capsule. Pero ngayon ay naka-recover na nga itong founder, nagising na siya, at siya na ngayon ulit yung leader ng Assassin Elite Team na nga na to. At now, bilang leader ng Assassin Team na nga na to, ang unang-unang gagawin nga raw nila dyan ay papatay nila yung kanilang tinuturing na pinakalaban. Yung unang-una dyan, ito si Flash Flash. At pagkatapos nga raw nilang patayin ito si Flash Flash, ang isusunod naman nila itong si Blast. At yun nga, hindi lang basta-basta pagpatay yung gagawin nila kay Blast, dahil ang gagawin nila dyan, public execution. So ibig sabihin, ipapakita nila sa buong mga mamayan, sa public, yung gagawin nilang pagpatay dyan kay Blast. At now, ay kapag napatay ng araw nila yung dalawa na yan, wala nang makakahadlang pa sa grupo na nga na to. At itong assassin team na to, itong teninto na to, sila ng araw yung mamumuno sa buong mundo gamit yung Iron Fist na pamamaraan, at gamit nga rin yung kanilang overwhelming na power ng ninjutsu. At then, ito nga ngayon, balik nga rito kay Gaylwin, saka nga ito kay Hellfire, kasi naka-pin down nga sila dyan. Pero salita, itong dalawa, sabi nga nila dyan na mga hangal daw itong mga teninto na to, kasi akala raw ba nila matatalo nila ayang si Flashy dahil lang sa mas marami sila. Then kay Flashy Flash, mga bugok daw itong mga to, sabi nilang ganyan. Hindi raw sila uubra dahil sila yung mga nakalaban na ni Flashy, alam na yung ibig sabihin nito. Hindi raw talaga biro yung bilis na tinataglay at saka yung lakas na tinataglay ni Flashy Flash. At ito nga, sabi nga nila Gaylwin dyan na kulang pa raw sa ensayo itong mga teninto na to. At then ito nga ngayon, nagalit itong mga teninto sa mga tingin nila dun sa dalawa, at pagkatapos nga niya, dito napasigaw ayang si Gaylwin sa si Hellfire. So parang binalian niya ata sila, binanatan sila dyan. At ito ngayon, baling na itong si Violent Force dito kay Sonic. Sabi niya nga dyan na obviously o naturally ay may part din daw, may role na gagampanan itong si Sonic sa kanilang plano. At ito nga ngayon, sabi nga nila rito na di ba dati itong si Sonic sa si Flashy talagang close na close sila, kaya sigurado niyan maraming alam itong si Sonic patungkol kay Flashy. Alam niya na rin pati yung kahinaan at tinataglay ni Flashy, kung ano-ano yung mga yon. So kaya naman ang magiging trabaho nga rin ni Sonic ganito, bukas na bukas din daw ng gabi dadalhin niya si Flashy dito sa lugar na to, dito sa hideout na to. Pero ang tuloy nga nila dito na wag mag-alala ayang si Sonic, kasi hindi naman daw nila hahayaan na si Sonic lang mag-isa yung pumatay din kay Flashy Flash, dahil itong yung grupo nga raw nila ng teninto, nandiyan din sila, maghihintay nga lang din daw sila dyan, at sila papatayin din nila yung si Flashy. At so now, ito ngayon pinagbantaan nila yung si Sonic ng konti lang naman. At sabi nga nila rito, ngayon kung pinapahalagaan ni Sonic yung kanyang buhay, ay susundin niya daw lahat ng pinapagawa o pinag-uutos sa kanya neto ng kanyang upperclassmen. At then after nga niyan, ito nga alisa na dyan itong teninto. Pero sa pag-alis nila, ay sabi nga nila rito kay Sonic na yung that man na yun, pupunta rin, nandito rin daw yun bukas. At so ito, natahimik dyan itong si Sonic, at
pagkatapos nga niyan ay talon ulit dito balik na kala Flashy. At eto nga sabi ni Flashy Flash na yung Dhatma na yon, nakita nga raw nila yan dati sa may deepest part na ng Ninja Village. At eto nakita nilang natutulog yan sa kanyang recovery capsule. Pero yung itsura nga raw nito ng kanilang founder, parang kala mo din na nga raw itsurang tao. Eto nga itsurang parang halimaw na. At sa tabi nito nakita nila dyan etong cube, so naka-enshrine sa tabi ng recovery nito ng founder na nga nila. At eto nga ngayon habang sinukwento nga yan ito ni Flashy, biglang sumingit dito etong si Sage. Sabi niya, teka lang, maiba ng konti, sino raw ba itong kasama nilang parang halimaw na to? Ito sabi ni Saitama, eto ba interior designer yan, sabi ng ganyan. Ito sabi nga ni Manaka, pinindot niya itong kanyang sungay, labas yung ilaw. Sabi niya nga dyan, ako magaling ako sa indirect lightning, sabi ng ganyan. So yun, ninilawan niya ulit dyan etong ulo ni Saitama. At pagkatapos nga niya ay ayun, ay medyo konting kulit lang dito, ginigil eto piniga ni Saitama etong si Manako. But anyways, eto nga habang nagkukulit etong si Saitama, seryoso naman sa kabilang banda etong si Flashy. Sabi niya nga dyan na nakalimutan niya na raw yung patungkol sa Ninja Village na yan. Pero eto nga nung maalala niya yung nakita nila yung kanilang founder doon sa may pinaka deepest part ng Ninja Village, tapos naka-enshrine pa doon yung cube katabi nung kanilang founder sa recovery capsule, na sabi niya na connected daw yung dalawang bagay na yon sa God. At eto nga yung tuloy dito ni Flashy Flash, hindi kaya posible niyan na yung talagang pinaka-purpose ng Ninja Village ay yung mag-raise sila at yung mag-produce ng mga pawns o ng mga vessel para dun sa nilalang na God. At eto nga sagot etong si Blast, sabi niya nga dyan na tama etong sinasabi ni Flashy, kasi ganito nga raw yan. Etong Ninja Village talaga nagte-training talaga sila ng mga assassin, pero habang ginagawa nila yan, nag-i-screen din sila, kumbaga ini-scout din nila yung mga assassin na tinitrain nila kung sino sa kanila yung talagang perfect o suitable na maging pawn o vessel nung nilalang na God. At eto nga ngayon tuloy ni Blast na hindi niya raw alam kung paano naiwasan niya ni Flashy na siya yung gawing pawn o vessel para dun sa God na yon. Pero kung isipin nga lang daw nito ni Blast na kunyari nagkataon na si Flashy yung talagang naging vessel para dun sa God, ay talagang kikilabutan daw siya niyan At eto nga ngayon tuloy ni Blast dito na yung kanilang founder ngayon Dhatma na yon ay nag-gather siya ng mga top ninjas mula dun sa Ninja Village. At tinawag niya nga yung organization na yon na Teninto. So now yung Teninto na yon soon ay sigurado i-reach daw Ito si Flashy Flash at saka nga yung si Sonic. Pero ganun pa man rin, may gusto raw i-request etong si Blast dyan kay Sonic tuloy kay Flashy. At ito ay yung mag-stay away raw etong si Flashy dun sa grupo na yon, lalo na sa Dhatma na yon. So ito nagulat ito si Flashy, sabi niya nga dyan, bakit sa tingin daw ba nito ni Blast na no match etong si Flashy dun sa kanila? Pero sagot etong si Blast, sabi niya nga dyan na hindi naman ganun, pero sadyang gusto niya lang daw talaga na siya mismo, si Blast mismo yung mag-settle things dun nga sa Dhatma na yon. So gusto niya siya mismo yung tatalo dun sa lalaki na yon. At yung pagkatapos nga niyan isyan guys, so hanggang dito lang etong revise natin para kay episode 230. At so ayan, kung mapapansin nyo rito sa episode na to, parang halos walang nabago nakita nyo na yung iba dyan. Pero yun nga, mas pinaganda lang ni Murata yung kanyang mga drawing, saka mas nilinaw niya yung storyline nga dyan, lalo na yung sa part na yung Ninja Village ay sinasabi nga na parang purpose doon, nagpuproduce lang sila ng mga pono, ng mga vessel para dun sa God. So pagdating sa part na yan, naging mas malinaw. But anyways, yun nga guys, ay salamat sa panonood saka sa paghihintay dito kay Kalbo natin. At hintay-hintay lang para sa next episode natin dito. So yan, so lagi mag-ingat. God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.